Sa lakas ng apoy, hindi na mawari na kotse pala ang nasusunog sa gilid ng kalsada sa Ilocos Norte. Pati mga halaman sa tabi nito nagliyab. Nakalabas agad ang mga sakay nito at wala namang nasaktan. Ayon sa BFP, nakaamoy raw ng usok ang driver kaya itinabi niya ang sasakyan. Nang suriin ang hood, doon ito nagliyab. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Humigit kumulang 25 kilo ng hininalang cocaine ang natagpuan ng isang mangingisda sa laot sa Eastern Samar. Ayon sa mangingisda sa bayan ng Arteche, isang plastic bag ang nakita niyang palutang-lutang sa loob ng isang lambat kahapon. Nagpatulong siya sa mga opisyal ng barangay para dalhin sa alkalde ang supot. Nabuksan, doon na tumambad ang umunoy illegal na droga. Inaalam pa kung saan ito nanggaling. Nag-uugnayan na otoridad para isailalim sa pagsusuri ang na-recover na kontrabando at malaman kung magkano ang halaga nito. Hindi lang daw kapakanan ng ating pets ang dapat isipin. Pati mga nilalang sa wild o tinatawag na wild dapat protektahan. Marami sa kanila ang nangaring maubos gaya ng pangolin na may isang na-rescue kamakailan sa Palawan. Nakatutok si Katrina Son. Nakabalot pa sa lambat ang Philippine pangolin o balintong na ito at ibinabiyahe sa tricycle ng maharang na mga otoridad sa Taytay, Palawan. Isang suspect ang arestado, ngunit wala pa siyang pahayag. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, critically endangered ito at hinuhuli dahil delicacy raw ang karne nito at ginagamit sa traditional medicine ang kaliskis at laman loob nito. Ang pagprotekta sa mga pangolin at iba pang wild animals. Pangunahing mensahe ng World Wildlife Day na ipinagdiwang sa Malabon Zoo. Isa nga si Marimar, the orangutan, sa mga nakita dito sa Malabon Zoo sa pagdiriwang ng World Wildlife Day. A lot of species are becoming extinct every day po of our lives. These are dying in the wild po and we must protect them because we depend on them every day for our lives. Hindi lang wildlife ang dapat alagaan at protektahan, kundi pati mga alagang hayop, lalo ngayong umiinit na habang papalapit ang tag-init. Kapag napabayaan daw ang mga alaga, maaari silang ma-heat stroke o mamatay. Unlike humans, ang dogs and cats natin, nag-regulate sila ng body temperature nila through panting, through their foot pads, and through their nose lang. May kanya-kanyang diskarte ang fur parents para presko pa rin ang feeling ng kanilang mga alaga. Lagi ko siyang inalagaan. Pag nilalabas ko siya, lagi may dalang tubig na may ice. Kaya yun ang lagi kong binibigay sa kanya. Nowadays, in summer talaga, naka-electric fan din. Payo ng eksperto, tiyaking hydrated ang mga alaga. Makatutulong daw na ilakad sila sa madamong lugar. Mainam ding pagupitan ng mga asong makapal ang balahibo. Ngayon, hindi lang naman heat stroke yung kailangan nating tingnan, yung ticks and fleas din. So bago mag-summer, i-ready na natin yung mga kailangan natin, mga cooling pads nyo, mga ice treats nyo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Kung ang magtanim ay hindi biro, challenging din ang pag-iisip ng pagluluto sa mga inaning gulay. Pero may mungkahi ang mga taga-Pangasinan. Basta lettuce ang pag-uusapan para kita mo ang asenso. Alamin sa pagtutok ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kung may strawberry picking sa Benguet at grapes picking sa La Union, let us go! Lettuce picking sa Season Pangasinan. Iba't ibang klase ng latugas ang mapipita sa isang farm sa Barangay Binmukeg na binuksan noong 2022. Ang inyong pinitas, fresh nyo ring matitikman. Pwedeng magpaluto o magpagawa ng farm-to-table dishes, gaya ng lettuce vegetable salad na pinasarap ng secret ingredient nilang sarsa at ginisang lettuce sa sardinas. Pinaparami ang mga lettuce gamit ang hydroponics na di gaya ng tradisyonal na pagtatanim, iwas peste raw at bantay sarado. Yung kagandahan nito yung continuous yung supply ng nutrients. Continuous yung supply ng nutrients, yaka yung oxygen niya na sasama sa tubig, bukod pa yung sa oxygen na na-absorb sa leaves niya. Bukod sa lettuce, may iba't ibang gulay at prutas ding nakatanim sa farm
Ang kanilang kita umaabot sa mahigit 15,000 pesos kada buwan. Pero sabi nga nila, magtanim ay di biro. Para magbunga ang tanim, kailangan ng tiyaga at sapat na kaalaman. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.